ko na sa inyo. Tinanong ko yan. Sabi ko, Mr. President, ba't di nyo pinahuli? Ang problema, eto yun. Tumitira sila, hindi ho sa lupain ng Pilipinas. Nandun ho sila sa tubig, nagyayati ho sila. Ito ang wow trending matapos na ibinunyag ni former President Rodrigo Roa Duterte na meron tayong adik na presidente at bangag Mayor Basti Duterte. Diretsahang sinabihan si Presidente Bongbong Marcos na tamad at kung wala kang pag-ibig sa bayan sa bansang Pilipinas, mag-resign ka na lang. Hindi na nakapagpigil ang batang Duterte na imposible nang hindi mo alam ang pinaggagawa ng pinsan mong si tambaluslos na si House Speaker Martin Romualdez. Gigil na gigil si Basti Duterte na gustong ibalik sa dati ang mga NPA dahil sa peace talks. Ayon pa kay Basti Duterte na andun na tayo, bakit hihilain na naman tayo pabalik sa tae? Pinakitaan na tayo ni former President Rodrigo Roa Duterte na kaya naman palang ayusin ang Pilipinas pero puro kayo politika. Napamura din si Basti Duterte kay tambaluslos at tinawag pang baboy. At matapos tawagin na bangag at adik ni Tatay Digong si Presidente Bongbong Marcos, napatanong ang mga netizen kung bakit sa panahon ni former President Rodrigo Roa Duterte hindi ito hinuli ng PIDEA na mismong ang PIDEA daw ang nagsabi kay Tatay Digong na adik yan si Presidente Bongbong Marcos. Ayon pa sa sikat na vlogger na si Banat Bay na hindi sa Pilipinas sumisinghot ng pulburon sila si Presidente Bongbong Marcos at mga tropa niyang mga mayayaman, hindi pwedeng hulihin dahil sumasakayan sila sa yate. Wow! Kaya ang komento ng mga netizen, Basti is fearless because he doesn't care of his political ambition as long as he can truly serve his people. Correct. Kung wala kang pag-ibig sa bansa, mag-resign ka na lang. Mga direct talker talaga sila. Diretsahan si Mayor, yan ang tunay na public servant. For public service talaga ang laging iniisip. Yan ang salita, diretsahan, walang paligoy-ligoy, walang pahiwatig, walang hula-hula kung sino ang tinutumbok. Tama, walang pakisabayan, walang malasakit, patuloy pang pambubudol sa PI, hindi sinisita. Tahimik lang kung ganyan, resign na lang. Mayaman naman, tapos pagmumuno, ganyan din, resign na. Viva, yan ang totoong oposisyon, walang takot, speak out. Kaya nga binababoy tayo ng gobyernong ito kasi wala tayong oposisyon na matapang magsalita. But now, we have already, better late than never. Noong una talagang hindi ako makapagsalita. Binabanggit na ho sa akin ni Pangulong Duterte yan. Na di umano, ito si Marcos. O, hindi po ako nagsabi, Marcos, baka akong targetin mo dyan. Hindi ako nagsabi si Pangulong Duterte. Binabanggit na po sa akin ni Pangulong Duterte yan. Nung panahon pa ng kampanya, bangag yan, adik yan. Hindi yan sapat at hindi yan tama na maging presidente. Ito'y 2021. Nung nagsisimula na po kaming nagkikita, yan na po ang sinasabi sa akin. Meron akong mga hawak na ebidensya na magpapatunay na yan po ay bangag. Gumagamit at talaga nga namang tinanong ko pa nga sa kanya kung paano gumagamit at sino nagsabi at binanggit niya ho na yan, yung PIDEA ho. Binanggit na ho, lahat ng intelligence nag-report na po sa kanya. Before the election 2022, sinasabi niya na po yan. Okay? Ngayon, nagsasabi na iba, baka akala ko ba walang video? Hindi naman po yung video ang sinasabi niya. Kaya nga sa totoo lang, mas matindi ito sa pasabog ng video. Ito po, nasa listahan mismo ng PIDEA. Si Pangulong Duterte, hindi ho yan magkukot kung wala ho nabasa yan. Inireport na ho sa kanya yan. Panahon na siya'y presidente. Diba ho? Ang problema, tinanong ko nga yan may mga tanong ng iba dyan, sasagutin ko na sa inyo. Tinanong ko yan. Sabi ko, Mr. President, ba't di nyo pinahuli? Ang problema, eto yun. Tumitira sila, hindi ho sa lupain ng Pilipinas, nandun ho sila sa tubig, nagyayati ho sila. Remember, iba ang tumitira sa nagtutulak. Okay?
Ang nagtutulak yun, pwede mo yun mahuli na nagtutulak, di ba? Iba ho yung tumitira. Eh, kailangan mahuli mo doon sa, kasi kunwari, halimbawa, isang tao tumitira sa ibang bansa. Pag uwi sa Pilipinas, pwede mo bang huliin, oy, adik ka. Ganon. Hindi pwede yun, di ba? Kasi wala sa teritoryo natin yun. So, ganon, no? Nagpupunta daw ng ibang lugar yan pag gumagamit. Okay, tapos dito lang ho, yan pong informasyon niya. Kaya kung ang tinanong ko nga, kasi sigurado ako may magsasabi dyan, bakit? Alam niyo pala bakit di niya hinuli? Kasi nga ho, tandaan ninyo, etong mga mayayaman na ito, legally, they can, alam niyo, go out of the way para lang ho maiwasan ho yung mga legal process. Mayayaman ho yan. Magbabarko yan, pupunta sa lugar na hindi sila pwedeng mahuli. Ganun pong ginagawa. Yan po yung kinikwento niya noon. Hindi lang niya madiretso pa at that time. So tumahimik lang po siya. At alam ko na po yan noon pa lang. Kaya nga, kung maaalala ninyo, sinasabi ko, lalo na yung mga isko niyan. Maluslos, ingane o kana si ang asawa, si Lisa Marcos. Kinaan naman, nandito na tayo lahat eh. Di na ko diretso ka, I will diretso na ko. Unsa pa man di ay tik-atik pa tangas tambalos-los atong pasanginlan si Juan Lisa Marcos os kailangan kung unsa kung suda ning may mga Tagalog diri no, natay mga bisita, so I need to talk in Tagalog ba. Kailangan may pronouncement ka talaga kung ano yung nangyari, the previous administration that was successful. Ang imuha na your responsibility nga ikaw yung nagpalit, you have to keep that up. Nakita na to, wala. Karon, kung wala, o katong mga bad elements, o kaning mga utang, wala gyud. Di balik gyud. Puta ko ako, ha? Kung ako, durugista ko, drug lord ko, pila ka bilyon na wala, 6 years, putang ina, lugi na ko. Dili na ko makapaskwela sa akong mga kuwan sa laing nasod, putang ina. Wala. Mubalik yun na kay mubawi na negosyo na nila eh. Ako ba'y pasangin na nanim? Mudagan kong Indonesia pagkahumanan eh. Dito ko magtago. Putangin na eh. Tinuod man na akong ginaingon. Tinuod man na. Mga bitaw dire. Ay na lang mo pangutan na pero putang ina. Nga isa pa, okay. Let's move on. Klaro man na, no? Those are very clear situations that we are seeing now. So, kaning droga manggod, para ana, and activities of the like, pag naana sa gubot yun na imong lugar. Gubot yun na. Kumuingon ang mga tao, kaning mga di gusto mo dula og patas, ayaw maglaro ng patas ba? Siyempre, then everybody will think that it's okay. Dili man mo badlongon, kinanglan mo badlongon mo mong ay putang ina. O karon. Okay, moving on. Kani medyo this is about Davao City. Naman we have big ticket projects. So we have meron kami nitong modernization of Transpo, which is the bus system, and the waste to energy. That is what we want for Davao, and we cannot fund it. Kaya medyo expensive yun eh. The national government lang talaga yung may kaya dyan. But anyway,
I have to cut the long story short because I cannot elaborate on this kasi medyo Davao to eh. We're talking about how it you know. But anyway, may instability kasi ngayon. So, Congress, ito, yung Vice President, ngayon, Senate, sila hindi na nagkakasundo. So, unsa man eh. You have kung executive ba, you know, daghan man ta, you know, some of you here might be executives and or you know some executives on how they handle things. You have every opportunity, power and authority to fix what is broken. Kung unsay kinang lag-repair, pwede man na nimo ayuhon. Well, naatay separation of powers, na executive, na legislative, na judiciary. Pero unsa may pulos anang hierarchy nato? Kina magitay number 1 presidente, number 2 vice president. Oh. Unya karon mao nang moderitso ko sayaha kay di na lang yun nimo tarungon. Di mo na lang talaga ayusin. And this has been going for a year. Nag-start na mga August eh. So almost a year. Kung executive ka, ambot, tulog ka o wala ko kabalo. Kamu ba? Puta. Ako okay ra. Ngano man para man istong nasod. Baboy labot. Dili, puta wa gyud ba? Yung sa Binisaya pa, wa gyud. Oh. Wa gyud. Anak manggod na. Kung ikaw gani motongtong kag usa ka posisyon unya mas naglabaw ay sorry sa mga Tagalog i-subtitles na lang na ninyo. Mas naglabaw ang imuhang gugma sa imong kaugalingon kaysa sa imong nasod ing anig hitabo. Kani, kabalo mo unsay pinakasakit gyud para sa as the local executive of Davao City, ano mga LGU. Ako I am 36 years old. 36 anyos ko. Then lumaki ako dito sa Davao, no? Born and raised gyud ko diri sa Davao. Mula nung pinanganak ako hanggang until 2 years ago, Davao City has been infested with insurgency. May NPA kami dito. Karon, sino ang nagbuwis ng buhay? Kinsay nagsakripisyo? Kinsay ni Antos matog og bukid, no, musaka og bukid kay para to keep peace and order. Ang pulis og sundalo nga dugay nag-antos ang mga lugar diha. Unya karon kay tungod naalang mo'y ambot unsa mga problema ninyo sa Vice Presidente, wa ko kay bao. Tanan kalaban atong niaging administrasyon, lahat ng mga kalaban ng dumaan na administrasyon, inyong ginakauban. Mauna inyong ginabuhat. For I do not know what fucking reason gyud and for what necessity. Tangina. Kaya karon ang nag-antos, kami, mga taga Davao, katong mga probinsya, nga taga pag NPA, nga dugay kaayo, kinawala naman unta na
kay para makahimo na ta, magamit na nato Toyota, wa na'y samok, gibalik na po nakaroon na ng peace talks nila. Ngano, mangutana ko nila, kini si BBM, ikay ni Sakag Bukid, sundalo ka, ikay polis nagbantay dito sa Pakibato o Marilog. Utangin na gisayunan mo sa mga kinabuhi nga nawala diyan, nagantos. Mga natibo diya, giilat diya, gihimong NPA. Utang ina, gisayunan mo, kay wala mo ni agi anak. Malamang, ikaw matulog ka, nakay-kutson, nakay-unlan. It's easy for you. But what of those people who are there who are suffering? Patay giguan ba? Yawa ni. Ayaw lagi, tangina. Kaya ba mo, before ko ni Anne ba, before ako pumunta dito, inisip ko na talaga, anong bangka yung sasakyan ko, ana ba? Tangina, initan ko Anne ba? Oh. Bitaw, you know, ever since pagsugod na ako, nga pagkamayon na ako, di kay ko vocal because 36 years old ko, ako mga anak gagmay pa. Di na ko gusto nga they will miss their father ba. Pero sometimes, di man good makaya good. We're talking about not only the city but the entire country. Nga butang, ina mo sukol yun ko. Musukol yun ta, utang ina. O sa ginahulat na to. Kaya tungod lang ana, their need for self-preservation, you will create all of this, and who is responsible? Kinsa man? Oh, uban na tas Indonesia. Oh, dili na mingaw kay nana ko'y katulag chikitsa dito tongits. Oh, inom dayon ta. At least ako'y kauban, timanan ta ka. Oh, timanan ta ka. Pag initan ta, kitan doha dito, uban ta. Kapuya, no? Apoy ba? You know, ultimately the point is, naman gud ta, you know, the previous administration, mula, lisod ni paminawon sa because I am a Duterte myself, ha? But if you want to listen, then you are free to listen. Well, kay PRRD, o kamo, nga idol man kayo, ako po, idol kayo na ko kamahan. Gipinakita niya naman na pwede mo man talaga ayusin yung isang bansa. Na pwede. If you only do it. Oh, ngaron, ang problema, naana ta dito, andun na tayo. Ginabira na po pabalik yung asa ng tae, dito na po padulong sa tae. O say, putang ina. Because, itungod lang, because of politicking, anak, ipolitika lagi perme. Kung bitaw na, yung Pasko Fiesta, ingon gusto na ako kasi pero wala ko'y labot ko'y kaayo ng tambalos-los. Utang ina ng baboya na, sagpaong ko ng kitang na. Well, ako, nanaba naman po ko, pero native man nga litson. Crispy na ko ganit. Kato, komersal to na baboy. Kay, pula kay gaping, mga komersal na baboy. Insurgency. Because that's all because they are the enemies of the previous administration. Ilang
I do not know. Through the use of power, authority, and resources, which they have now. Anyway, about us foreign policy po. Na naman siguro yung nagstorya na earlier, but you know, ang punot dulo niyan, he is endangering the lives of innocent Filipinos. Kaya na yung pagpapasok niya ng mga Amerikano dito, well, kaya kung magyera, well, at least ang Davao, kita mga taga Mindanao, iwit pa ta mabungkag kay sila man una sa taas. Oh, so dapat kayo talaga yung medyo mabalaka dyan. Yung mga taga Luzon dito ngayon. Oh, kayo una, pagbumbahin yan ba? Oh, diba? It's basically just that. He is endangering your lives. Wala lagi, wa gyud. Mo gina wa gyud. Wa gyud. Karon napanang ang katawanan nakakatawa nito nila ba? May presidente ka. Tapos meron kang speaker. Drama ba? Drama. Kunwari, si Romualdez yung bad cop. Oh, niya ang president good cop. Wala akong alam. Hindi na. Tangina. Saba di ay presidente magkakapalo magkon sinita bodre undang nga di ay. Og natuog ra pod siguro basig at least nakadungog na ka karon. Yawa oy. Lagpas gayo. Pero kanisa, you know, look at this. We are all here now. Kita tanan, ha? You know, some people from Luzon, some people from the Visayas, and, you know, from other parts of Mindanao. Why are we here? And whose responsibility is this? Iyaka. Kung nagtarong pa nasa, wala ta diri karon. Okay, the next following statements will be, you know, it will be my own perception and my personal view of this president. You are lazy and you lack compassion. Mauna, kaya yan, you know, we are unhappy. Oh, ngano, nabaday mo diri kay nalipay mo. Oh. Because all of these things that he is causing is oppressing the people. Maumanggo na. Kay giuna niya ilahang politika. Ilang self-preservation sa ilang politika. Wa nila giuna ang trabaho. So karon, imbes of opening up new opportunities, especially for those sa lower classes, kay para mo improve ang kinabuhi sa mga Pilipino, labi na sa mga kabos, giuna nila ilang mga kaugalingon. Mauna. Usa bagid apo tangina. Una-una ako ba? Kung ako okay ra sa kuwag wala ko dress politika. Kira gyud kayo. Amo sinaanak nila nga gusto gyud nila 20 years. You know, this is the exact template kadtong mapamang ko natawa to 1960s kana na plebiscite